Mga kababayan, posible bang isang araw paggising ninyo, wala ng Facebook sa Pilipinas? Hindi ito gawa-gawang blind item ha? Ang CICC mismo ay nagsasabing pinag-aaralan nitong irekomenda ang pag-block sa Facebook kung hindi susunod ang Meta sa inihinging safeguards at Philippine rules. Pero teka lang, dahil nagkaroon ng problema sa isang horrific live stream, ang solusyon ba ay i-block ang platform para sa buong bansa? Law, Senate investigation, child protection, digital rights, kabuhayan. At dito ako may malaking tanong sa Marcos administration. Protection ba ito o sobrang lakas na gamot sa problemang pwedeng operahin ng mass targeted? Diretso tayo. Hashtag walk with Lan, facts first, analysis next. Ano ba talaga ang plano? Okay, unahin natin ang resibo ha. Ayon kay CICC Executive Director Renato Paraiso, pinag-aaralan nila kung irerekomenda ang pag-block o geo-block sa Facebook kung hindi susunod ang Meta sa requirements ng Pilipinas. Kabilang sa gusto nitong nilang pag-usapan, mas mahigpit na age verification, mas mabilis na cooperation sa authorities, mas malinaw na accountability. At ayon kay Paraiso, posible nilang sabihin sa Meta, kung kumikita kayo sa Philippine market, kailangan ninyong sumunod sa requirements ng bansa. Fair point ha? Pero malinaw din niyang sinabi, hindi raw ito arbitrary blocking. Compliance muna ang hinihingi nila. So wag nilang nating sabihin may order ng iban ang Facebook. Wala pa. Proposal or possible recommendation pa lamang. Bakit nagalit ang gobyerno sa Meta? Pero hindi lang dyan nagtatapos ha. May dahilan kung bakit mainit ngayon ang Meta. Sa Senate hearing tungkol sa Ateneo de Zamboanga shooting, sinabi ng CICC na nakita nila ang live stream at nai-report nila ito sa Meta around 5 minutes after it began. Pero tumagal pa ng humigit kumulang 9 minuto bago tuluyang mawala ang original live stream. In total, around 14 minutes ito nakalabas. At kahit natanggal ang original, may mga recording at repost pa rin kumalat. Dito, kakampi ako sa gobyerno. Meta, may problema kayo. Kapag ongoing violent incident involving minors ang content, 9 additional minutes after an official cybercrime agency has alerted you is a serious issue. Hindi sapat iyong community standards po, ha? There must be an emergency escalation mechanism. Okay, ito ngayon ang criticism ko ha. From Meta, ayusin ninyo ang takedown system. Papunta tayo sa pwede namin kayong i-geo-block ha. Ang laki ng talong ang talon. Parang may isang establishment na lumalabag sa fire code. Tapos ang solusyon, isara natin lahat ang negosyo sa buong lungsod. Hindi ba pwedeng fines, local compliance office, emergency takedown protocol, mandatory response time, age assurance requirements, transparency reports, independent audit, specific content restrictions, court supervised orders. Bakit kailangan agad maging bahagi ng conversation ang nationwide blocking? Government power should be proportionate to the harm being addressed. Okay, ha? At ito ang hindi pwedeng kalimutan ng Marcos administration. Facebook sa Pilipinas, hindi nilang pang selfie, marketplace, online selling, small business pages, barangay announcements, school organizations, family communication, OFWs, live stream sellers, content creators, digital advertisers, community groups. Even CICC's Paraiso acknowledged that many Filipinos already earn through vlogging and content creation and that blocking Facebook would make many users angry. Ay, nako. Exactly ha. Kaya bago magbantaan ng geo-block, mag-compute muna kayo ng economic impact. Ilang negosyo ang mawawalan ng customer, ilang creator mawawalan ng income, ilang pamilya nakadepend sa messenger, ano ang transition plan, ano ang appeal mechanism, sino ang sasagot kapag legitimate businesses ang collateral damage? Mas nakakatakot ha? May legislative direction na rin ha? Etong mas matindi.
Hindi isolated idea ang possibility ng platform restrictions. Noong June, House Speaker Boji D at Majority Leader Sandro Marcos filed House Bill 9965, a proposed Children's Social Media Safety Act. May magandang provisions iyon, ha? Age verification, potential controls, child safety standards. Pero pinapayagan din ng proposal ang temporary restriction of access at sa repeated serious violations, possible prohibition of a platform subject to due process. Again, proposal pa lang yan, hindi batas. Pero makikita mo ang direction, ha? May mas malakas na government authority over social platforms. At dito kailangan ng public scrutiny because child protection is legitimate. But every expansion of government power must have safeguards. Okay, global roll call muna tayo mga kaibigan. Okay, sino dito ang Facebook ang gamit sa negosyo? Sinong OFW na messenger ang pangunahing koneksyon sa pamilya? Sino ang content creator dito? Manila, Davao, Cebu, Middle East, Europe, US. Comment your country and sabihin ninyo kung ano ang mawawala sa inyo kung biglang mablock ang Facebook. If you find this policy breakdowns helpful, feel free to support the channel via Super Thanks so we can keep bringing you the truth and context. Pero wag aalis, ha? Dahil may fair question din tayo kay Meta. Hindi rin dapat magpa-victim ang Meta, ha? Hindi rin pwedeng gawing kontrabida lang ang Philippine government at kawawang victim ang Meta. No, 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 no. Meta is one of the largest technology companies in the world. They monetize Filipino attention. They collect enormous amounts of behavioral data. They run recommendation systems capable of distributing content at massive speed. At if harmful violent footage spreads rapidly, may responsibility rin sila. At matagal na nakikipag-usap ang Marcos administration sa Meta tungkol sa child exploitations, scams, deepfakes at harmful content. Noong February nga, DICT and Meta announced commitments on faster detection, reporting, and removal of child exploitation, content, scam prevention, and deepfake response. So Meta cannot say, hindi namin alam ang expectations. Matagal nang pinag-uusapan ito. April pa lang, may babala na. At bago pa ang Zamboanga incident, noong April, DICT and Presidential Communications Office already sent Meta a formal communication demanding stricter measures against false and panic-inducing content. They asked Meta for an implementation plan and warned of possible legal action if it failed to respond adequately. So, makikita natin, ha? Hindi bagong conflict ang government versus Meta. February pa lang, may cooperation. April, warning. August, possible geo-block discussion. That escalation deserves scrutiny. Ang tanong, may clear regulatory framework ba? O pabago-bago ang pressure depende sa latest controversy? Because businesses need predictable rules. Citizens need predictable rights. Anong mas matalinong solusyon? Ha? Kung ako ang tatanungin, wag nationwide ban ang first option. Target ang actual failure. Number 1, emergency government to platform hotline with minutes level response. Number 2, mandatory local compliance representative. Number 3, transparent age assurance standards na privacy preserving. Number 4, fast track takedowns for live stream violence involving minors. Number 5, heavy penalties kapag dokumentadong repeated failure. Number 6, independent appeals kapag government takedown request involves political speech. Number 7, court oversight for major platform restrictions. At pinaka-importante, protect children without building a machine that can later be used to silence legitimate speech. Dahil ang power na ginagawa mo ngayon laban sa violent content, pwedeng bukas gamitin laban sa political criticism kung mahina ang safeguards. Ang hatol nila, ha? Ito ang hatol nila. Number 1, may valid reason ng gobyerno na galit sa response ng Meta sa Zamboanga live stream. Meta must do better. Number 2, may karapatan ng Pilipinas na mag-regulate ng kumpanya na kumikita sa Philippine market. Number 3,
Pero ang nationwide Facebook block ay napakalaking government power. Hindi dapat iyon ginagawang casual threat. Number 4, hindi pa ito personal order ni President Marcos. CICC is studying a possible recommendation. So wag tayong gumawa ng fake headline ng Marcos bans Facebook. Wala pa iyan. Number 5, pero administration ito ni Marcos, di ba? Ang mga ahensya niya ang gumagawa ng policy directions, kaya legit siyang tanungin, Mr. President, ano ang limit? Child safety ba? Yes. Platform accountability? Yes. Pero paano ang free expression? Paano ang small businesses? Paano ang OFWs? Paano ang creators? Paano ang mga ordinaryong Pilipino? At number 6, ang solusyon sa irresponsible technology should be smarter governance, not simply bigger government control, ha? Nako, ending po tayo. So kayo ang tanungin ko, kung hindi sumunod ang Meta sa Philippine requirements, suportado ba ninyo ang temporary Facebook block? Yes or no? O kung no, ano ang mas magandang penalty? Malaking multa, local office requirement, stricter age verification, emergency takedown deadline, court supervised restrictions. Comment down below. Gusto kong marinig lalo ang online sellers, creators at OFWs because this isn't merely a social media issue. Kabuhayan issue ito. Free speech issue, child safety issue, at government power issue. If you find these breakdowns helpful, feel free to support the channel via Super Thanks. Subscribe to stay updated on the truths behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Facts first, analysis next. This is #WalkWithLan. Mabuhay po kayo. Okay, hanggang sa muli.